Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating pura paroko at rektor na si Reverend Father Andy Ortegali. Tatayo na po. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods both still and praise. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows roll, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. Or else the curse is bound. Or else the curse is bound. Or else the curse is found. Here rules the world and makes the nations blend. The glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Epipanya o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Kinakatawan ng mga pantas, tayong lahat na kumikilala kay Jesus, ang magandang pahiwatig, hindi lamang para sa bayan ng Israel ang pagsilang at kaligtasan. Paanyaya ito sa lahat, magkakapatid tayong lahat sa isang Ama. Mga kapatid, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Walhati
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ayon kay Propeta Isaias, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Naliliwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong dandami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo na darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamangyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong hari humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. Pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Iyaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umulad habang buhay. Iyaong kanyang kahariay ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga hari nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari sa Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag
lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganito, mga taong siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala nila sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga taong noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. May bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat bilang parangal sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari na mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda,
sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aming bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya silang patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo na po ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat at maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Nasa panahon pa tayo ng Kapaskuhan hanggang sa darating na Sabado. At ngayong linggo po ating ipinagdiriwang ang pista ng pagpapakita ng Panginoon. Ang tawag sa Ingles, Epiphany. God's manifestation, pagpapakita. Ilang bagay po ang magandang pagtuunan ng pansin upang mas pagtibayin ng ating pananampalataya. Una, ang Diyos ay nagpakita sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Sinasabi sa tradisyon na yung tatlong mago, tatlong pantas, tatlong hari ay galing sa iba't ibang lahi. Yung isa raw ay maitim, yung isa ay may puti, yung isa ay kayumanggi na manilaw-nilaw, brown, yellowish, galing sa iba't ibang lahi. They came from different races to represent all nations. Sabi naman ng isang tradisyon, yung tatlong hari ay galing sa iba't ibang parang gulang ng tao, from different ages. Yung isa raw ay young man, yung isa ay middle-aged man, at yung isa, old man, to represent all ages. Sapagkat ang pistang ito, pinapaalala sa atin na ang pagpapakita ng Diyos ay hindi lamang sa mga Kristiyano, hindi lamang sa mga naniniwala, kundi sa buong mundo. God revealed Himself to all nations. Kaya, kahit saan di pumunta, even in predominantly Muslim countries, o Buddhist countries, o Hindu countries, we will always find a church, a Christian church, a Catholic church. Anywhere you go, laging makakatagpo kayo ng simbahang Kristiyano. Patunay na ang Diyos ay nagpakita sa buong bansa.
And we don't need to look for God. We only have to recognize and acknowledge God in our midst. Sa pagpapakita ng Diyos, siya ay nasa ginagawa ng tao. Diyan nakikilala ang Diyos. Sa bawat kabutihan ng kalooban ng tao, diyan nakikilala ang Diyos. Sa bawat mabubuting salita, wika ng tao, diyan nakikilala ang Diyos. And let God be revealed sa mabuting gawa, sa mabuting kalooban, sa mabuting wika. Wag itago ang Diyos. Wag isantabi ang Diyos. God can only be revealed sa kabutihan. Wala nang iba. At nawawala ang Diyos sa masamang asal, sa masamang wika, sa masamang gawa. Nagpakita ang Diyos sa lahat. Nagpakita ang Diyos sa lahat ng bansa. Ang tungkulin natin to acknowledge and recognize God. And let us continue to reveal God to others. Saan man tayo pumunta. Bago ka kumain, magtanda ka ng krus kahit saan ka. Makita ng iba, ay, may Diyos pala. Para maalala ng iba na mayroong Diyos. That God be revealed through us. Pangalawa po, itong pista ng pagpapakita ng Panginoon ay nagpapaalala din sa atin na ang Diyos gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Ginamit ng Diyos ang 3 mago para ipamalita sa buong mundo na ipinanganak ang Panginoon. Ginamit ng Diyos ang tala upang siya ay matagpuan ng 3 mago. Maraming ginagamit ng Diyos. God reveals Himself through different means. Iba't ibang pamamaraan. At taliwa, patuloy din tayong gamitin ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita. At kung magpagamit kayo sa Diyos, hindi kung kani-kanino. And we pray for that grace. May God continue to use us. Gamitin tayong instrumento ng Diyos, daluyan ng kanyang biyaya. Ito po nagdaang 2020, totoo maraming napinsala. Iba't ibang trahedya, sakuna at pandemya. Pero di hamak na mas marami ang kabutihan. Maraming tao nagpakita ng kabutihan. Yan ay aking personal na nasaksihan. Ang dami naming pinamigay. Ang dami naming inayos. Ang dami naming pinatuloy na street dwellers, frontliners. Lingid maral sa inyong kaalaman. Napakarami po. Hindi hamak mas marami ang kabutihan na nangyari. Siyempre, hindi maiwasan, may mga nagsamantala din. Pero di hamak, mas maraming kabutihan. Sapagkat ginagamit ng Diyos ang tao, ginagamit ng Diyos sa mga bagay, ginagamit ng Diyos sa mga pagkakataon. Ginagamit ng Diyos ang iba't ibang pamamaraan upang siya'y ipakilala. At upang siya ay mas makilala. At pagdasal po natin, sabi ko nga, patuloy tayong gamitin ng Diyos. Let us continue to be instruments
of God. And let us continue to be instruments of God's grace. Marami pong kabutihan. Ginagamit tayo ng Diyos. At hayaan natin dumaloy ang kabutihan sa atin. Just imagine if we will be instruments of God's grace. Goodness will overflow. At pangatlo po, itong pista ng pagpapakita ng Panginoon, nagtuturo din sa atin na hindi tayo iiwan ng Diyos. God will never leave us. Just imagine the three kings. They were just guided by the star. At yung tala, hindi nawala ang ningning hanggat hindi nila narating ang sanggol na si Jesus. Just imagine during that time, wala pang sophisticated compass, wala pang ways, at marahil wala pa masyadong kalsada. Naglakbay yung tatlong hari, ang tanging tanda, yung tala. Paano kung yung tala nawala ng ningning? Malamang naligaw sila. Pero yung tala, nagningning hanggang sila'y makarating. God never leaves us until we reach and find Him. Hindi titigil ang Diyos hanggat di natin siya tatagpuan. At hindi mawawala ang ningning ng tala hanggat hindi nararating ang pangarap. Kanya ng Diyos, kaya siya nagpakita. Hindi nang wala yung ningning, kaya natagpuan ng tatlong hari si Jesus. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi natin siya natatagpuan. At yung ningning na yon ang siyang gabay. Huwag nating iwala ang ating paningin sa Diyos kung nais natin marating ang ating mga pangarap. May mga pagkakataon marahil tayo malilihis. Subalit, ibalik natin ang ating paningin sa Kanya. At lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mitiin, ay ating mararating. Katulad ng nangyari sa tatlong hari. Hindi nawala ang kanilang paningin, kaya kanilang narating ang kinaroroonan ng hari. At hindi tumigil yung tatlong mago o tatlong hari hanggat hindi nila natagpuan si Jesus. They never stopped until they found Jesus. At pagdasal po natin sa pistang ito ng pagpapakita ng Panginoon, nawa, tulad ng tatlong mago, patuloy nating makita ang Diyos sa ating kapwa. May we learn to recognize Jesus in others. May we learn to see Jesus in others. At ipagdasal po natin ang biyayang yan. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nang matay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya. Sa bawat kahilingan, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundo na nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Jesucristo upang paglingkuran ang aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakakaranas ng kahirapan, magdala nawa ang pag-asa at kaligayahan, ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, aming ding ipinapalalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pangsariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo. Patuloy na ba sila magpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, ngayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit. Siya naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang
Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ta sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tatayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang naan mo. Dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, ayon ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa maayos na pagpila sa komunyon,
Hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang komunyon. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabing Nag-aabang, ng pagsilang mo. Mga pastol sa sabsaban ay nagpupugay. tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Mga pastol, sa sabsaban ay nagpupukay. Tatlong hari, mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at pera. Para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos ang kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos ang kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Kapistahan ng Santo Niño. Sa ika-17 ng Enero ay kapistahan ng Santo Niño. Magkakaroon po tayo ng nobena sa ganap na alas 12:15 ng tanghali mula ika-8 hanggang ika-16 ng Enero. 2024. Manigong bagong taon po.
Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng may matapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming. God bless you po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay si Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan.